Na. Ilan yung hose? Dalawa ko yung kinuha. Oh, pati nyog. Ay, ayan, magandang buhay. Ayan na naman yung ulan. Kanina, ayan, naandun po ako, nagmamagnum. Di ko kinaya dahil sobrang init. Ang bilis po ng movement ng ulap. Kanina naandun lang yung madilim. Ito na ngayon. So baka bumuhos din po yan, hopefully. So yan na, kompleto na po tayo. Pakita lang natin, dahil si Kongkong nagdidilig na eh. Pakita lang po natin at naka-host na siya. Ito yung masarap na trabaho. Oh. Yan. Ito yung masarap na trabaho, mga farmer. Diba? Tapos yung mga papaya, nagdilawan na. Ang dami na pong napitas ni Kongkong ng isang araw. Checkin na rin natin. Ito yung mga dilaw-dilaw na din. Iba. Ayan. Sabi nga niya, nahulog nga daw. Yung nahulog. Bah. First class natin. Ito yung mga first class natin. Yung mga mahahaba. Wala pa. Ayan, may dilaw na din. Oh. Ayun, dami na pala. Ito, mayroon na din siguro. Opo. Ayun, oh. Ayan. Kailangan pong makapagdilig ng maganda. Tapos ito nga, oh, galingan ni Kongkong, oh. Tingnan niyo naman yung saging na inano niya, ito talaga. Tapos may mga puso na po yung mga latundan. Dami ng puso ng latundan. Dapat talaga niyan kung talagang dilig na maganda eh. Na. Ilan yung hose? Dalawa ko yung kinuha. Sige isa. Iwan mo na lang yan at nakasabit na lang yan. Oh, may mga puso na. Kinuha ko na isang puso dyan ko. Ha? Siya, kabit na. Oh. Puso. Ayun pa yung isa palabas na rin, ano? Oo. Galing. Problema, putol yung papaya natin. Kulang sa tubig. Putol yung bunga. Ayan, oh. Kailangan talagang makapagdilig tayo sa tubig. Sana isang malakas na ulan, mga farmer, di ba? Bakit hindi? Hanggang dito lang. Ay, hanggang doon yung tubig, oh. Ayan. Oh, marami ng pahinog na papaya talaga. Tubig talaga ang problema natin. Ayan, oh. Tubig is the key. Ayan. Uy. Alam nyo kasi, yan, oh, uhaw na uhaw. Uhaw na uhaw ang lupa. Oh, grabe, oh. Hindi talaga sasapat yung, alam nyo na, yung dilig talaga dapat na maganda. Hindi basta-basta, hindi sasapat. Yan. Tapon na yata yung tubig dito. Grabe. Uhaw na uhaw. Uhaw ng lupa. Matindi ang uhaw ng lupa.
Dapat talaga dito yung irrigation mo, iiwan mo lang. Hindi po sapat yung ganito lang eh. Talagang kailangan mapabaha mo siya eh, para sana magtuloy yung mga bunga sa taas oh. Ayan. Kasi pag kinulang po tayo sa tubig, wala na. Kung hindi man sila mamatay, liliit po yung dulo niyan, then mag-aantay uli ng magandang ulan, baka next year saka lang ulit magtutuloy. Ganun naman yung papaya. Pero kung mamamatay yan, most likely pag sobra talagang hindi niya nakinaya yung init at talagang walang tubig. Itong makopa natin ay ayan, may kumain nung nakaraan yan eh, kakaibang parang caterpillar, pero ngayon ang laki na oh. Ang laki na siya, ang laki na po ng inilaki, lalo na kung nadidilig siguro medyo napabayaan din yan. Ganda naman yung drainage system ng lupa oh. Uhaw na uhaw. Kaya naman sa kabila, bilis lang kapag dilig talaga. Ito palabas na rin ang puso. Ayan oh, maliit na po yung sumunod. Kaya pag maliit na dahon, matik yan, puso ang kasunod. Ayun oh, last time natin pinakita, ayan oh, puso na yung lumabas. Parang mas maganda pa yung ganito. Ay, may mga drum, tapos ibubuhos mo na lang, pupunuin mo kesa sa hose, diba? Mas mabilis oh, ikot-ikot ka na lang, meron kang timba oh, pati nyog oh. Mas mabilis nga kung may pero isang malakas lang na ulan na talagang mga 2 hours okay na eh. Okay na. Kaya lang isa uulan po, parang lang, parang inuuhaw lang lalo yung lupa ba. Mga sili, actually mga sili ngayon pa eh, pwede pa eh. Oh, may mga bunga nga oh. Oh. Grabe, nangangamoy po yung singaw ng lupa. Amoy na amoy. Amoy na amoy yung singaw ng lupa.
Ayan na, umulan na. Peking ulan. Peking ulan mga ka-farmer. Wala yan. Sabi nga ni huwag kang maniwala sa maitim na ulap. Wala na naman yan, no? Bihira na po kami makaranas talaga yung tunay na ulan, talagang ulan talaga po na makaka ng pakiramdam ng ating mga pananim. Pero ito, sabi ko nga, ito po pagka napataasan natin ng tubig at ayan po ay makarating dito, pwede tayo magbutas dyan dito. Yan, bubutasan natin yung mga tanim natin dito. Gagapang na po yung tubig dun, aabutin niya yan. So para tayong nasa Israel nun, meron tayong patubig sa ilalim. Israel po ganun ang ginawa eh. May mga pipe silang tumakbo na sa may mga butas, deep irrigation sila, yung nasa ilalim na po yung galing nila. Galing nila. Kaya advance ang agriculture nila eh. So ayun, tayo naman kung makakapag suswertehin na maayos po ito pagka ha? Oh. Oh. Wala yung isa. Yung isa, natin ko ng yung Santa Rosa Laguna, umuwi. Santa Rosa. So ayun, eto patubig tayo. Ayan o, aabot na yan. Ay, malinis na rin pala ito. Pero Kong, wag mo nang susunugan to ha. Baka magsunog ka rito. Oh, yaan mo na lang yan, mabubulok din yan. Busog na naman yung ating mga isda. Ayan, nagpakain na po tayo doon. At ayan, tayo naman ay soon mamimingwit tayo. Sayang walang tubig oh. Gusto ko magpatubig eh. So ang dami ng puso. Ito na lang ang wala. Pero malapit na rin po yan. At ito, wala rin pala ito. Pero malapit na rin po yan. Alam nyo naman ang latundan mga farmer, mabilis lang naman. So yung ba Kong, yung saging na lagyan mo din yan ng pataba. Diligyan mo ng maganda kasi gusto kong Sili, kuya. Gusto kong bunga nito kasi laki ng upo. Yeah. Diyan natin. So 3. Sana mapitas diyan, kuya. Ilog na sa taas. Pero ito, malamang sa malamang maglalagay ka ng tukod. Ne. Yan ang problema ng latundan eh, mabigat ang bunga. Tinutukuran yan. Tapos ito kung tatanggalin mo na yung puso pagka Karamihan, kuya, 7 piling lang yung tapos tatanggalan mo na ng puso para hindi yung sustansya hindi na mapunta sa puso. Isa sa mga rason kung bakit hindi lumalaki ang bunga ng saging, hindi kaagad natatanggalan ng puso. Nakakaligtaan. Napaka-importante po noon. Pagka alam mong patapos na siya, hanggang doon na lang talaga yung bunga niya, cut it. Ayun may na naman. So tingnan nyo nakapag parang kailan lang nakapag tanim na tayo ng saba, latundan na saging. Ngayon po may mga bunga na yung saging natin at hindi na tayo mangungulimba hungungo sa nanghihingi kami nang walang paalam. Hindi, naman yan, sa bundok naman galing. So ayan, marami na po ang saha, hindi na po natin kailangan ng kumbaga kung kuha na tayo, makakakuha na lang tayo dito. Actually dapat nga yan binabawasan talaga. Lang yan, lola, anak, apo sa tuhod, pwede 4, yan lang po. Pero mas maganda binabawasan talaga. Ganito, mukhang malaki ang bunga nito.
Basta't sagana sa tubig. Yan. Ang saging ba ini-insekto rin? Parang may nakita ko ini-sprayhan din eh. Yung saging. Pero hindi naman dito gaano, no? Hindi naman dyan ka, no? Siguro yung bunga, no? Pag pang export. Oo. Wala na yung ulan, no? Yan, umambon lang. Marami naman kaya nilipat na sa akin. Bibili na lang ako ng ano, ng isang malaki. Bibigay ko sa iyo yung dalawang maliit. Yung luma ko dyan. Hugasan mo lang yan. Sabon, Clorox lang, maputi na yan. Matibay. Kami ka na bibili. Tingnan mo yung mga ano natin, ha. Mukhang okay na, no? Na? Grabe, oh. Talagang tinira nila ng gusto. Ito pa, oh. Meron pa dito kasunod. Pero napatay na po namin yung mga yan. Yung buhangin ba effective kong? Pero parang hindi gaano, ano? Bibigyo ko eh. Ha? Bibigyo. Tinira, oh. Mainit kasi ako eh. Ha? Mainit. Wala kung mataas yung buko mo kaya akit ka. Yun nga pinoproblema ko eh. Paano kung lumaki na yung mga buko natin? Paano tayo mag-i-spray ng Magnum? Tsaka syempre yung sabaw ng buko baka mamagnuman. Oo. Di ba? Nagawa ka na nung agdan nun. Okay, mabilis lang gumawa agdan ko kung pangagdan lang. Hanap tayo ng ibang paraan kung paano mapupuksa yon kasi baka mamaya, di ba? Iniinom mo Magnum na pala. Husay ka talaga. Ay nako, so ayan po. Kulang na kulang yung diniling niya. Mas maganda pa din po talaga yung may ano, may timba. Tapos hahanap ako ng mga ganitong timba. Magi-standby tayo. Buti na lang itinaas din ni Junjun. Maganda din naman pala. Nakataas din kasi makakapagdilig po tayo ng maganda-ganda. Ayan. Ayan ito. Ay. Naipon. So wala pa. Kailangan natin matambakan talaga ito. Para din sa mga isda na rin. Para makapagpataas na tayo ng tubig talaga. Mga isda natin. Kasi hindi po talaga ito yung normal na taas nung ano, lumalim lang po yan. Dahil lumalim yung, kumbaga, okay lang yung ganyan kasi malalim na po yung ating pond. Pero kung susundin ko po yung lalim ng ating fish pond ay hanggang dyan talaga yan sa yung dating lalim niya, mahabulin natin hanggang dyan talaga sa simento na yan. Kaya kung masusunod natin yon, ang laki po ng maibibigay natin na space para sa mga isda. At the same time maaabot po itong ating yun nga, itong ating mga halaman ng tubig. Actually pwede tayong maglagay ng hose na may butas, di ba? May butas po siya. So maglalagay tayo ng butas na kahit didos lang siguro, didos na tubo. Tatakbo tayo dito. Ayan. Tapos huhukayan, may mga butas po yon para pag naaabot diretso, diba? Ganoon na lang ang gagawin natin. Pagka
ano na to, na tambakan na, magpapabutas ako ng siguro mga isang, nakalubog po doon sa isang hollow blocks lang siguro, o 1.5 na hollow blocks. Doon po tayo mag-uumpisa. Magpapahukay ako ng butas ng tubo, siguro mga every 2 meters. Tapos dito papatakbo tayo. Okay, so mga kahit hanggang dito lang, o hanggang dito pwede na, kasi tatakbo naman doon yung ano eh, para hindi na tayo mag didilig dito. So ang mangyayari niyan, ano na, kumbaga pag as long as may mataas yung ano mo, tubig mo, nadidilig mo na rin sila at the same time, so hindi na tayo mapapagod. Let's job. Ayan, tingin ko maganda idea yan. Oh, ay, ito ka, ano ba to? Oh, pwede na to. Ang mga plano natin sa irrigation dito sa ating lugar. Pwede naman PPR na lang sigurong patakbohin natin para medyo makunat. Bubutasan, pwede naman yan. Bubutasan, PPR. Uhaw na uhaw eh. Pero kung meron tayong ano, ayos na. Wala tayong problema. Magbubukas ka na lang ng makina, pasagad mo yung tubig mo. Binadilig na sila. Ay, ayan. Dito okay, walang problema dito. Kasi maaabot na yan. Ko, kalapate! Lokman ko eh. Sabi ko bibili ko na lang ng bago yung akin. Kasi tatanong siya, tamang-tama, kailangan ko ng malaking painuman. Gusto niya yung dalawang maliit. Bigay ko na lang sa kanya. Bago pa naman yun eh. Ay, mga farmer. So ayan po, at yan po yung plano natin sa ating patubig dito. At mayroon na pala akong naisip na solusyon. Ang bilis ano. So maganda na rin na andon, naiisip mo yung nga naman, tama, PPR na lang ilagay natin doon. Tapos bubutasan para makunat. Ay butas, o kaya bakal na tubo para kung sakali man na may hukay, tamaan. Yan yung mga iniisip ko eh. Pagka ganitong glue lang, pagka may naghukay, tamaan, mabubutas. Pero kung tubo na bakal, eh, matagal-tagal naman pong bago masira. O kaya PPR na lang, makunat naman yun eh. Yun na lang ang gagawin natin. Ay, so ayan po mga farmer, hanggang dito na lang. At at least kahit pa paano, diligan ang ating mga halaman doon sa ano, sa gilid, especially papaya.